Good evening po. Ako po si Aymac Andran Tivala, isang mag-aral ng Mater Dei Academy at nasa Senior High School Grade 12 na po. Ang layon po ng interview ko na yon ay upang magkaroon ng kaalaman tungkol sa financial literacy, budget, preparation, and cash management. Unang question ko po sa iyo, Di. Do you have any principle in handling your finances? Meron din simple na sinusundan ko lang yung para sigurado ka na meron kang savings. Ito yung formula na kung sa Tagalog, kinikita minus savings is equal to yun gastusin. Ano ibig sabihin? Kung halimbawa, ang kinikita mo dahil sa pag-work mo ay 10,000, pero gusto mo makasave ng 2,000, so yun, kita minus savings. So 10,000 minus 2,000 is equal to 8,000. Mamay na siya. Yung 8,000, yun yung pagkasyahin mo na gastusin. Yun din yung sinasabi sa atin bilang isang Pilipino na sabi nga, matuto kang mamaluktot habang maiksi ang kumot. So, yung live within your means. So, yung 8,000, kung yun lang yung natitira sa'yo, dahil binawas mo na yung gusto mong maipon, so sa 8,000 lang ang kailangan yung gastusin. Okay po. So, next question sa number 2 po. Do you have any other principle? Meron naman yung 70-20-10. Yung 70-20-10, ito naman yung 70 para sa expenses mo, yung mga kailangan mong gastusin. 20% ng iyong iyong kinikita ay pwedeng i-save mo yun sa nahahati pa yun sa tatlo, yung 20% na yun. 5%, yun yung savings mo. Yung 10%, yun yung ano mo, mapupunta sa emergency fund. Okay? Tapos yung 5%, pwedeng sa investment. Okay? So, ilan na? 70 plus 20, 90 na yon. Yung 10%, ito ang karamihan na hindi alam ng sikreto, ano? Para yung masaya kang nabubuhay, na dapat yung kinikita mo, meron ka talagang iaalat na 10% para saan? Para sa tithings. Ano ibig sabihin ng tithings? Ito yung first fruits, yung 10% ng kinikita mo, ibigay mo para sa Kanya. Kanina yan, para kay God, para sa mga gawain na may kinalaman patungkol sa ating God, kay Jesus, or mga gawain, dibawa, pagtulong sa ibang tao, yan. And yan yung tithings na ano. Dahil kung magagawa lang natin na pakasanayan natin yun, ako nagagawa ko na yun, naniniwala ako na lalo kang magiging blessed. Sabi nga, the more you give, the more you receive. Tapos, maliban doon sa kasabihan na yun, ikaw ang
parang mas marami ka pang marami ka pa dahil dun sa magandang ginagawa mo at marami ka pang mali-receive na blessings. Okay. So, next question, number 3. Do you adapt budgeting in your personal life? Ay, oo. Napaka-importante yun na kailangan ka talaga na meron kang budget na sinusunod. Ang unang gagawin mo lang naman sa budget, dapat alam mo kung saan napupunta yung ginagastos mo. Okay? Kung yun ay, halimbawa, namamasahe ka, ay binibili ka mga groceries, kumakain ka sa labas. Basta lahat ng ginagastos mo, nililista mo. Okay? Para alam mo kung saan napupunta. Okay? Kasi may principle din ay sa management na may principle sa management na you cannot manage if you don't measure. So dapat alam mo kung saan napupunta. Kaya dapat i-measure mo siya. Okay? So dahil pag na-measure mo, so alam mo na ito ang kinikita mo, ito ang ginagastos mo. O kung sobra-sobra yung ginagastos mo kaysa sa kinikita mo, mali yun. So, yun nga yung sabi ko kanina, yung una, na you should live within your means. So, kung ano lang yung meron ka, hanggang doon lang. Kasi kung maghahangad ka na masyadong gagastos ka, mas malaki pa doon sa kinikita mo, wala. Maghihirap ka talaga. Mahirap siya. Okay, sige. So, next question, number 4. How important is cash flow? Yan, cash flow naman, well, kung sa business, cash flow ang isang napaka-importante. Kasi kung may cash flow, sinusunod mo yung cash flow. Okay? Ang cash flow naman, ano lang yan? Yung in and out. Ibig sabihin, ano yung pumapasok na pera, ano yung lumalabas. Okay. So kung ano yung yung pumapasok, dapat hanggang doon din lang ang lalabas mo. Kasi kung ang pumapasok ay konti lang, ang nilalabas mo mas marami, may hirapan ka nun. Unang-una, siyempre, pag kulang, mangungutang ka. Kung utang ka ng utang, malulubog ka sa utang. Pero tingnan mo yung mga may palaging may cash, yung palaging may pera, yung hindi sila nauubusan. O gaya ng pandemic, o sino yung mga hindi nahirapan, yung mga hindi nahirapan, yung may cash, yung may pera. Pero tingnan mo yung mga walang natitirang cash sa kanila, doon nahirapan sila. So, ano nangyari? Yung ibang may mga negosyo na walang cash flow, nagsara. Kasi wala na silang tamang cash flow na sinusunod. Kinita po, wala na po yun. Okay. Sige. Tapos ang last question ko po, Dave, can you provide us some tips regarding financial literacy? Well, yun lang yung mga sinabi ko. Yun lang yung mga napakasimple. Kung masusunod nyo lang yun, magagawa ninyo yun. Palagay ko, darating ang panahon, hindi kayo problema. Alam ko na mayroon kayong mga pagdadaanan, mga struggles, challenges. Pero kung bata pa lang kayo, tapos yung mga nabanggit ko sa inyo ay nasusunod na ninyo, palagay ko hindi kayo magkakaproblema pagdating sa kaperahan in the future. Kaya sana masunod ninyo yun. Okay? Okay. So, may natutunan ko po sayo din yung mga sinasabi mo. Mabuti naman kung may natutunan ka. Okay? Yeah. Sige. Thank you.